Ayun, magandang hapon na sa inyo mga kasolar, ano? So, bumalik kami dito sa site dito sa Pampanga dahil nga hindi pa natatapos ang isang buwan ay nagpa-upgrade na agad yung ating client. So, ito, dati ay dalawang linya pero 21 pieces pa lang. Ibig sabihin, 10.5 kilowatts pa lang yung nakalagay. And then after a week, after 2 weeks, nagpalagay na uli ng panibago for upgrading ang ating client kasi nakita niya maganda yung tinatakbo ng solar production. At nakikita niya na bumababa talaga dahil nga walang nakukuha galing sa Pelco. So, ito ngayon, itong composition nito, dalawang linya pero 6 strings yan na ibig sabihin dun sa strings ay nakamatch yan sa capacity ng inverter para lang ma-fulfill natin yung requirement ng inverter na hindi tayo lalampas pag naka-series ng bawat strings, hindi tayo lalampas ng 500 volts DC. Kaya mga kasolar, ang ginawa natin dito ngayon, since 54 pieces ito lahat, ay ginawa natin na yung first string hanggang sa 6th string ay uniform. Ibig sabihin, 9 na piraso ang nakaseries para mabuo ang isang string. Okay, so pag sinabing string, kagaya nito, isang panel to, isang panel to, isang panel hanggang sa mabuo mo yung 9 pieces. Okay, so 9 pieces na yon, umaabot siguro ang BOC niya nasa 460 plus. So pasok pa yon sa 500 volts DC na requirement ng inverter. Kaya itong ating solar panel ay nasa 6 strings, at yung ating inverter sa baba ay 2 piraso na 12 kilowatts. Pero ang PV input ng solar panels niyan, yung 12 kilowatts ay umaabot ng 15.6 kilowatts. Okay, so inati natin yan, equally distributed, 27 pieces ang bawat inverter at 3 strings yun at bawat strings ay yun nga sabi ko nasa 9 pieces. So nasa 4.5 kilowatts ang rated power ng solar panel na pumapasok doon sa mismong MPPT na solar charge controller na nakalagay sa ating inverter. Okay, so ayan, ito nga, kitang-kita naman, ito bago pa. So ito medyo may mga alikabok na, ayan. Dahil dito talagang dusty. O yan medyo yun nga yung Mount Arayat At dito maraming mga alikabok. Kaya ito kinakailangan malinisan na rin para maging consistent, Maging consistent yung harvest at maganda pa naman ang araw ngayon. So ayun, ay dadaling ko kayo dun sa baba at ipapakita ko yung inverter. At ipapakita ko rin yung connection ng parallel at nang makita ninyo yung solar production ito. Okay mga kasolar, so ito bumaba na nga tayo para may pakita yung 2 pirasong inverter natin, 12 kilowatts bawat isa at mayroong battery yan 280 ampere hours. So 280 times 51.2 nasa 14.3 kilowatts or kilowatt hours. At since dalawa yan, 28 kilowatt hours ang total. So sa ngayon ang ginagawa natin ay naglalagay tayo ng mga sensors. So naglagay tayo ng battery sensor para kung uminit at least may signal doon sa inverter. At
magka tig-isa yan na battery sensor, at nailagay na rin natin yung CT sensor. So na-clamp natin yan sa live line ng ating grid, at nalagay na rin natin yung communication cable. So yung dalawang yellow doon, at papakita ko later, ano. So sa ngayon ay magkakandak muna tayo ng continuity testing bago tayo mag-energize. So continuity test ang gagawin natin. I-check natin yung solar panels mula doon sa DC isolator, at from DC isolator to DC circuit breaker, at susunod doon ay yung AC side natin. So dito sa continuity testing, kailangan lang nating malaman na tama yung linya, especially yung polarity, kasi yung DC ito DC. So pag DC, direct current yan, so nating alamin kung tama yung connection from solar panel papunta sa DC isolator and DC circuit breaker. At may grounding yan, itetest din natin. So unahin muna natin yung ground, kasi yun ang pinakamadaling itest. Malaman natin kung grounded lahat. So set natin to. Pagka narinig yung tumunog, ibig sabihin may continuity. Okay. Subukan natin. Mag-tap tayo dito ng isa. At dito sa inverter. Ayun. So tumunog. Susubukan ko kahit alin dito sa ground na to ay dapat tumunog yan. Ito. Ayan. Sa mga DC circuit breaker to. Ayan. Subukan natin dito sa DC. Positive, negative. Kung mayroon tutunog, dapat wala. Ayan, wala. Para lang siguro ang ating connection, Ayan. So, wala. Okay. So, try natin dito sa AC/SPD. Dapat tutunog to. Ayan. Ngayon ay subukan natin dito sa isang inverter. Subukan natin kung connected ditong ground magkabila. Ayan. So, grounded. Tapos dito tayo sumubok kung continuous ang grounding. Ayan. Continuous. Ayan. Ground. DC. Ayan. Ito. Ayan. Tingnan natin dito sa battery breaker. Meron tayong ground din dito. Ayan. Naka-ground. Try natin dito sa battery. Ayan. Naka-ground. So lahat naka-ground. Okay na ang grounding natin. At susunod yung MCB pero sa DC. Taas na muna natin to, i-on natin. Ayan, para may continuity kasi dito pumasok yung galing sa solar panel, At lumabas yan papunta rito sa ating mga DC circuit breaker. Kaya kailangan ma-check natin kung may continuity mula dito papunta rito hanggang sa pumasok dito sa ating inverter. Okay, so PB1 tayo. PB1 positive. PB1. So, dapat ay makakuha tayo dito. Kasi dito, string 1, string 2, string 3, string 4, string 5, string 6. Dapat hanggang doon makita natin yung continuous na connection natin. At dito sa inverter, nakatap na ako sa positive ng string 1. Kaya dito natin i-check yan. Ayan. So, wala pa. Pero itaas natin itong breaker natin. Kung tama. Ayun, so tumunog, positive yan. At since nakaparallel ang ating DCSPD, check din natin sa positive side ng DCSPD. Ayun, so merong continuity. Sa negative, check natin sa ground kung merong connection. Pag tumunog, mali ang connection, so walang tunog. Okay. Next, sa negative. Ayan, try natin sa negative ng, ayun, meron. So negative ng string 1. So, ganun ang proseso hanggang sa makarating sa string 6. Okay? And same process. So, yun mga ka-solar, nag-test muna tayo ng voltage galing sa taas. At maliban dito sa number 3, PB3, ay
Itong mga 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6 ay okay na yan. May voltahe na yan. Para may pakita ko sa inyo yung voltage, ay binaba ko muna itong mga to. At dito natin i-check sa taas. Dito. Taas nito. Para makasigurado tayo na yung continuity natin at yung polarity ay tama, dito na tayo mag-check sa DC-SPD. Para ibig sabihin, dahil parallel yan, ay makita natin na meron tayong continuity from DC-MCB. Ayan, papunta rito. At PB3. Pinapatest ko yung PB3. Dali lang. PB3. Ayan. Ayan. Wait Ayan, so PB3. Check natin yung PB3. Dito yan sa taas. Dito na natin i-check, no? Continuity natin. So, ito, positive. At ito ay negative. Ayun, meron na. So, 421 volts DC. Okay na yung PB3. So, ibig sabihin lahat mga kasolar, ay meron ng voltage dito. Pumunta na yan dito sa ibabaw nito. At i-check natin, Okay na, sige. Yung dito naman, kung may continuity mula dito sa ilalim nitong DC isolator natin, papunta rito. At sabi ko nga, dito na natin itetest yan para makita natin na mayroong continuity from DC-MCB to DC-SPD. So, yung mga terms na yun ay kailangan yung tandaan para mapabilis tayo. DC-SPD, ibig sabihin direct current source protection device. Ito yun. Anin yan. At to DC-MCB, DC, ibig sabihin direct current miniature circuit breaker. So, ito yun. 20 amperes yan. Dahil di naman nagbago yung amperahe pagka series. So, voltage lang ang tumataas dyan. Okay, so, ito, test na natin. At dito natin titingnan kung mayroong voltahe. Positive, negative. Try natin dito. So, may 416. Ayan. At next, PB number 2, 417. Hindi nagkakalayo. PB number 3, 416 din. PB number 4, 413. PB number 5 or string number 5, 416. Ayan, 416. And last but not the least, ayan, 416. So, merong continuity yun ng mga solar from DC isolator papunta rito sa DC-SPD. Okay. So, dito, i-check muna natin sa battery. Check muna natin yung voltage. So, sa baba, meron yan. Tingnan natin kung meron ng voltahe. Yan, kailangan naka-DC to. So, tingnan dito. Yan, tingnan dito kung merong lalabas, no? Ayan, dito, 51 point something dapat. Ayan, 51.7. So, meron na tayong battery supply. Tama yung polarity. Makikita nyo na tama yung polarity dahil walang negative na nakalabas dito. So, positive, negative, negative. So, next, i-check natin ang papasok na voltage dito. At ganun din sa kabila. So, yung battery voltage ang i-check natin. At titingnan nyo rito kung ilan yung voltahe. So, negative, positive, tingnan natin. So, 51. 51.7. Same dito sa chinek natin sa baba. So, yan yung gagawin nating master. At ganito din. Positive, negative. Check natin. So, parehas lang. 51.7. Ayan. So, pwede na tayong mag-power up. So, ngayon, isa-set ko yung parallel system. So, sa pag-set ng parallel system, makikita nyo naka-off-grid muna. Mamaya natin i-connect doon sa on-grid. So, nag-normalize na parehas. At dito, advanced function, slave. So, 01, 02. Tapos dito,
advanced function, parallel, master, 01. Naka 01 na yan. So, eto, tinaas na natin yung string 1. Ito yan. So, check natin sa inverter 1. Isang string pa lang yan ha. So, may kita nyo, ito pa lang ang nakataas. Ayan o. So, wala pa tayong voltage dito. So, tingnan natin. Taas ko yung second string. Dapat meron dito. Tingnan natin. Ayan, meron na. 76. 409 ang voltage. Isa pa, third string. Dapat meron siya dito. Ayun, lumalabas na. Medyo kumukulimlim. Bumababa. So, pasok yan. Dapat dito pumapasok siya sa positive. Kasi pag negative, hugot yun sa 42 amperes. Next tayo, string 4. So, wala pa. Tataas natin dito. Ayan, meron na siya. 21.6. Ayan, medyo bumababa. Kumukulimlim siguro. Mukhang mabilis-bilis mo ang kwento mapuno. So next, string 5. Ayan. Check natin. 1.3. Halos pare-parehas. 1.6. Ayan. String 6. Dito tayo. Ayan. Or 8.4. Ayan, parehas lang. 4.6, 4.8. Takas. Mukhang mapupuno agad to. So, observe muna tayo ngayon. Hindi pa natin mapapagana itong sa output kasi may ginagawa pa rin sa loob. Yan yung load side na dalawa. Dito yung sa AC. Pero ang connection natin ngayon naka-automatic sa grid connection. Pag nag-brown out, saka lang lilipat yan dito sa likod. So, yung likod niyan, yan yung reserve power na load side ng ating inverter. So, ayan. Continuous. So, naka-blackout pa itong AC indicator kasi hindi pa natin nako-connect yung grid side sa utility. Ayan. Ay, ito to. Dalawa magkabila, may control parehas. Kung magka-problem doon sa isa, pwede natin pagganahan yung isa. Shutdown yung isa. Ano? Okay na? Dali So, ngayon naman mga ka-solar papakita ko na nagko-communicate na yung ating battery dito sa ating high G. Ayan, so dito, nasa 29.54 at dito sa kabila, ayan, ito yung slave na battery, 29.53. So, halos magkalapit lang, parehas lang yung cycle life niya, 8 na, ganun din dito. At titingnan natin dun sa inverter kung ilan na yung percentage, yung state of charge. Ito, so 29.78 dito. Ayan, so almost. At dito naman, rounded off yon, nasa 30% na. So, ibig sabihin, nagko-communicate na yan. At syempre, hindi natin ma-accomplish yung communication nung dalawa pag hindi natin sinet yung DIP switch. Okay, so DIP switch natin, ito. So, makikita nyo nakataas dito sa master, yung number 1 na DIP switch. At punta tayo sa slave. So, ito yung slave. Kung makikita nyo yung DIP switch, yung pangalawa naman ang nakataas.
Ayan. So, tapos yung connection, ito, nasa katabi ng CAN, yung RS485. Ayan, para sa slave. At yung connection naman natin, na mula dito sa CAN, port ng master na inverter natin, ay dapat nakalagay din yan dito sa CAN port ng battery. So, ito yung CAN at ito yung RS485 na nakakonect dun sa slave. So, ito yung master. Okay. So, may kita natin yung harvest ng bawat strings na first 3 strings group, main group, tapos dito sa slave group. So, 6.92 ang na-harvest at 7 naman dito. So, magkadikit lang. Hindi naman magkalayo ang harvest niya ngayon. So, may load tayo na 2.3. Ayan, at tumataas na yung percentage, yung charge, yung state of charge. So, maganda performance, magandang solar production, magandang harvest, at magandang communication ng DEA sa high G. Kasi kuhang-kuha niya yung state of charge. Ayan. At observe pa natin, habang dito pa tayo, tignan pa rin natin. Ayun, so parehas na. 6.98, 6.91. Ayan. Consistent. So, yun ang ating setup at tapos na. So, bago tayo magtapos, papakita ko na rin dito yung ating connection. Ayan. Although sa naunang video natin, ayan, na-mention na natin to, pero para dun sa mga gustong makaalam, ayan, ito, papakita natin. Connection reveal. So, ito mga ka-solar, since parallel ang ginawa natin, meron tayong nasa baba na to, AC side dito, AC, ibig sabihin alternating current side. At ito ay para sa AC, MCB ng grid side ng slave. At ito naman yung sa master. AC, MCB din, control niya yan para sa master na portion ng grid. Yung master inverter natin, may grid side yan, so ito yan. Ngayon, ito ay nakakonect yan dito sa ating normal power, normal connection. Nasa grid connection tayo. So, ibig sabihin, lahat ng load natin lumalabas dito ay grid tied ang ating solar power function. Ngayon, function pero ito, hybrid system ito, hindi grid tied system. At ito na yung mga load side, itong dalawang ito para sa magkabilang inverter, load side yan. Control yan para kung sakali na, halimbawa, naka-off lang muna ngayon yan, at kung sakali na mag-brown out, ayan, taas na natin, ay lilipat naman yan dito, itong araw na to. Lilipat yan dito para mag-function para sa load side lang. So, ibig sabihin, magkaroon man ng brownout, ayan, ay magkakaroon pa rin ng supply ng kuryente. Lahat ng nakakonekta rito. Okay? Pero, yun nga, nagiging selected yung papaandarin nila para hindi naman mabigla yung ating inverter. Pero, kahit ganun pa man, yung load niyan ay kayang-kaya kung magsabay-sabay lahat dahil hindi naman ganun kalakihan yung load niyan. So, yun yung dun sa load side, parehas na AC. AC yun, dalawa kasi ang connection natin sa inverter, load side at grid side. So, ito naman nakikita nyo ay mga DC isolator yan. At ito, 2 strings para sa 6 na strings yan, inverter 1 and 2. At dito yan nakakonect sa ibabaw nito. Ito. So, nakaparallel yan sa DC SPD. Ayan. So, string 1, string 2, string 3, string 4, string 5, string 6. Ayan. So, kanya-kanyang control yan. At yung lumabas niya sa ilalim ay pumunta na sa inverter. Diyan sa kanya-kanyang inverter na yan.
At yung grounding natin, nakakonect yan hanggang dito sa battery. So pinakita ko naman kanina, no, nag-test tayo ng grounding at connected yan sa battery at dito kung saan man meron tayong pwedeng pag-connectan sa chassis ground ng ating inverter ay nakakonect yan. So ito yung heavy duty natin na ATS or automatic transfer switch. Okay, so yan lang yung ating control. At pag sinarado na natin yan, magiging malinis na tingnan lahat yan dahil walang wire na nakalabas dito sa mga portion na to except dito sa mga kinakailangan lang na ilabas. Okay. So, talagang magandang harvest nyo, magandang production. Tuloy-tuloy. At dinig naman natin yung mini fans ng dalawa. Tuloy-tuloy na umaandar. So, yun na lang muna mga kasolar. Maraming salamat sa panonood at sa inyong suporta. At muli, ang inyong kasolar, si Solar Renz.